Exodus 12, no? Yung title po ng sermon natin this morning is What We Believe in Exodus 12, no? Alam niyo po ba yung phrase na what we believe? Ito po yung nakikita natin doon sa mga churches, summary ng mga bagay na pinaniniwalaan nila or minsan tinatawag tong articles of faith o kaya what the church believes, mga gano'n, no? Dito po, in this case, pag-aaralan po natin yung mga bagay na pinaniniwalaan natin based or titignan natin siya sa lens ng Exodus chapter 12. Ano ba yung Exodus chapter 12? Ito pong Exodus chapter 12, ito po yung place kung saan makikita natin yung mga pangyayari ng Old Testament pertaining dun sa Exodus or exit ng Israel dun sa Egypt. Diba? Ito po yung isa sa mga chapters ng Bible na sobrang favorite ko dahil marami tayong makikita dito na doctrines, marami tayo dito makikita na application sa buhay natin, and makikita rin natin kung paano kumikilos yung Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya niya, sa mga chosen people niya. No, in that case, yung Israel, in our time today, ito po yung church. Marami din tayo makikita dito na parallels dun sa events leading to Jesus Christ, death, burial, and resurrection, at kung ano yung mga pinagdaanan ng Israelites that time, at kung ano yung mga pinagdadaanan ng Christians, or ano yung similarities. No, kaya nga po yung sermon, ang title po niya, What We Believe in Exodus chapter 12. Kumbaga, anong meron dun sa Exodus 12 na makita natin na very similar or katulad dun sa ating mga pinaniniwalaan. Kasi 'di ba, yung Bible is built or written by God sa pamamagitan ng mga kanyang mga tao dun sa mga propeta, sa mga apostol na sumulat ng Bible. Ngayon, ako naniniwala ako na yung Bible ay it's put in a way na napakatalino kasi nakalagay dyan din yung mga checks and balances para ma-identify mo kung yung mga pinaniniwalaan mo ba ay tama talaga. Ibig sabihin, hindi mo lang siya makikita sa New Testament at makikita mo rin siya sa Old Testament. Ibig sabihin, may consistency. Kung yung bagay na pinuturo sa New Testament, yun din yung makikita mo sa Old Testament, no? Magte-take muna tayo ng break doon sa Acts, pag-aralan muna natin to. I think kasi maganda siya since itong tinatry natin na-explore natin at gawain dito sa Cavite, maganda na ma-recall natin kung ano ba yung mga pinaniniwalaan natin as a church, no? Ano ba yung Passover? Since tungkol naman sa Passover tong Exodus 12, when we say Passover kasi, it could be two things, no? Una, ito yung event na kung saan yung Israelites ay umexit doon sa Egypt sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, no? Yung message ng Panginoon kay Moses and Aaron na kailangan ipadala ni Moses and Aaron doon sa mga Israelites at kung ano yung gagawin nila doon, ano yung susundin nila. Ngayon, kapag sinunod nila yun, maka-exit sila ng maayos doon sa Egypt. Yun yung isang event. Yung event ng Passover, it's an event kung saan na-deliver yung Israelites doon sa slavery na meron sila sa Egypt, di ba? Yun yung Passover. Ngayon, pag sinabi ng Passover, it can also mean yung Passover lamb. Di ba? Yung Passover lamb, ito naman yung lamb na kung saan nagpahintulot na kahit sino basta sinunod niya yung message ng Panginoon ay makakaligtas siya doon sa wrath of God doon sa lugar ng Egypt. Okay? Nagiging very picky ako doon sa words na ginagamit ko kasi hindi lang naman Israelites yung maaaring masave nung time na yun. Diba? Hindi lang Israelites. Hindi naman tinignan ng, babalikan ko rin ito mamaya, hindi naman tinignan ng Panginoon kung Israelite yung nasa loob ng bahay o Egyptian. Hindi naman ganoon, di ba? At tinitignan lang ng Panginoon kung meron nung tatak yung blood stain. Okay? Yun lang yung tinitignan ng Panginoon. Ngayon, bakit ako nagiging picky dun sa wording ko? Kasi gusto kong i-highlight na hindi lang naman yung mga, hindi namimili yung Panginoon ng race or ng nation, no? Ang pinipili ng Panginoon is kung sino yung naniwala dun sa message niya. Anyone can be saved. So, bakit siya important? Bakit important tong topic na to? Kasi unang-una, makikita natin, mache-check natin kung tama ba yung pinaniniwalaan natin dun sa, kung consistent ba siya dun sa Old Testament. Makikita rin natin dito kung bakit ba natin sinasabi, pinaniniwalaan natin siguro na si Jesus Christ pumunta siya ng hell. Diba? Naluto siya sa hell. Bakit ba tayo naniniwala sa post-trib, pre-rat na rapture? No? Na yung mga Israelites, may pinagdaanan silang tribulation
Pero hindi yung tribulation na nanggaling sa Panginoon, no? Tribulation na nanggaling sa kalaban. Ano pa? Makita rin natin dito kung bakit naniniwala tayo na kailangan mo lang mag-believe, hindi mo na kailangan mag-turn away doon sa mga kasalanan mo. Wala nang other conditions required. Sundin mo lang yung blood post na sinasabi, blood stain doon sa post, maliligtas na yung family mo. Ano pa? Makita rin natin dito kung bakit tayo naniniwala. It is a matter of believing or not believing rather than whether you are living a righteous life or not. Diba? Makita rin natin yun dito. Kita rin natin dito kung bakit sinasabi nga ng Bible na God is not willing that any should perish, but that all should come unto repentance. O, makita rin natin dito yung importance ng blood of the Lamb of God. Okay? So, ngayon, bakit nga siya importante? Kasi, sa profession ko, ako pa ay nagtatrabaho sa isang company na maraming reports na ginagawa. Financial reports. This sa mga reports na ginagawa is yung mga one-pager reports. Ano ibig sabihin ng one-pager reports? Ito po yung reports na sinasummarize na lahat ng kailangan makita ng stakeholder or nung management o nung boss nyo at nandun na siya sa isang page lang, nandun na siya lahat. And pag binabasa ko itong Exodus 12, para siyang isang one-page report ng kung ano yung pinaniniwalaan natin ngayon. Makita natin lahat ng mga bagay na nagsisync dun sa what we believe or dun sa statement of faith natin. At it's a great resource kung gusto nating balikan or i-reference, tama ba itong pinaniniwalaan ko? Bakit nga kami naniniwala dito? Consistent nga ba ito dun sa New Testament? So, let's start, Yung Exodus chapter 12, punta po tayo dun sa verse 1. Sabi po dito, "And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you," okay, unto you, sa inyo, "the beginning of months. It shall be the first month of the year to you." Ano po yung hina-highlight dito? Unang-una, importante po dito, makita natin yung setting sa Exodus 12. Ano ba yung nangyayari dito? Bakit may mga sinasabi na word na unto you o kaya it shall be the first month of the year to you? Kasi po, yung Israelites nung panahon na to sila ay slaves to the Egyptians. So ano sinasabi ng Panginoon dito? Sinasabi ng Panginoon dito na kung ano man yung buwan sa Egyptians, hindi na yun importante sa inyo. Hindi na importante kung sa panahon ng Egyptians, sa kanila, sa pananaw nila, March nung time na yon. Pag sinabi ng Panginoon na January na sa time na yon, January na sa kanila. Meron pong change in mindset. Unang-una sa lahat, hindi na nagmamatter sa kanila hindi na dapat magmatter sa kanila yung traditions, kung paano tinitignan ng Egyptians yung panahon that time, kung paano tinitignan ng Egyptians yung mga practices nila, hindi na yun yung kailangan nilang sundin. Kasi God is in a plan of delivering them from the Egyptians. Ano yung nangyayari dito? Merong spiritual change, spiritual mindset change sa ating mga mananampalataya. Di ba ganito rin tayo? Paano natin pinapakita pinipresent yung gospel? Pinipresent natin yung gospel na, oo, sa pananaw ng mundo, yung kasalanan, parang normal lang siya, pero sa pananaw ng Panginoon, iba na. Ba? Kaya nga minsan, pinipresent din tayo ng gospel, ano sinasabi natin? Sabi natin na, ito yung panahon ng bagong kapanganakan mo, pagiging born again mo. Kung ano man yung mga nangyari noong nakaraan, hindi na yun nagmamatter. Ang nagmamatter na lang is kung ano yung mangyayari going forward. So, whatever the days to the Egyptians, hindi na ito yung panahon na kailangan tignan nyo ng mga Israelites. Ngayon, punta tayo sa verse 3. Sabi ng Panginoon, "Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house." Makita po natin dito, similarly sa atin, mga Kristiyano, meron tayong message na kailangang ibahagi. Meron tayong message na kailangang i-share. Kung si Moses and Aaron, inatasan sila ng Panginoon na ibigay yung message of salvation, which is yung Passover, sa mga Israelites, meron din tayong message na kailangang i-deliver. Diba? Ano yung message na kailangan natin deliver? Unang-una sa lahat, yung gospel. At itong gospel na to, kailangan tong pakinggan ng mga babahagian nila. Kailangan pakinggan ng mga Israelites. Hindi lang nila kailangan pakinggan to, kailangan din nilang paniwalaan. Diba? Kasi kung hindi nila paniniwalaan yung message, the message is
for no good reason. Wala lang siya, mababaliwala lang siya. At ganun din yung message na kailangan nating i-deliver. So, punta tayo sa Romans chapter 10. No? Romans chapter 10. Dito sa Romans chapter 10, ina-highlight dito pagkatapos i-detail ni Paul, context lang, no? For context sake, kung paano pinakita ni Paul na sinners tayo, ito yung way of salvation, ito yung nangyayari sa panahon ngayon. Binibigay dito sa Romans chapter 10, verse 13, yung message na kailangan gawin ng mga Christians. So sabi dito, Romans chapter 10, verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Paano nga naman sila makakapakinig? Paano naman sila maniniwala kung walang mensahero na pinadala? Preacher. It's not necessarily pastor. Preacher po dito can be a preacher of the gospel. No? Sabi pa dito, verse 15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Meron po tayong message na kailangang ibahagi as Christians, at ito pong message na to ay kailangan nating ibahagi sa lahat. No, hindi po tayo namimili, no? At yun yung message na similarly kailangan ding ipadala ni Moses and Aaron. Hindi naman yung Panginoon bigla na lang siyang nag-message sa lahat ng Israelites, di ba? Meron siyang messenger na ginamit. Yung channel para ma-reach out yung Israelites ay si Moses and Aaron. So kung maalala nyo, no, bago naman dumating pa tong Passover, tong event ng Passover, si Moses, hesitant pa siya. Hindi pa siya naniniwala na kaya niyang mag-deliver ng message. Kaya pinasama sa kanya si Aaron. Again, yun isang bagay din na makikita natin dito na si Moses, hindi lang naman siya solo flight na nagpipreach ng gospel. Meron siyang kasama. By twos sila nagsishare ng gospel. Yun, yung isa pang bagay na tutunan natin dito. Kaya nga tayo, pa nagsishare tayo ng gospel, by twos din. Diba? Yung ating soul winning partner, hindi siya nandito lang para sumama lang. Meron siyang roles na ginagawa. No? Meron siyang role na ginagawa. As an encouragement dun sa actually nagpipreach. Ngayon, punta rin tayo sa 1 Corinthians chapter 15, di ba? Ito yung message kasi na dinideliver natin. Ano ba yung message na dinideliver natin sa mga lost o sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa tumatanggap, hindi pa naniniwala nung sa ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa kanila. Ito yun, makita natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang at least 9, no? So, babasahin ko sa inyo. Moreover, brethren, si Paul pa rin to, no? I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, wherein ye stand, by which also ye are saved. Sa pamamagitan nitong gospel na to, maliligtas kayo. Ngayon, ano ba yung gospel? Makita natin sa verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, namatay para sa ating mga kasalanan, according to the scriptures. According dun sa Old Testament. Kasi nung time naman ito, hindi pa naman nakasulat yung New Testament, di ba? According to the scriptures, and that He was buried, siya ay nilibing, and that He rose again the third day, according to the scriptures. Bukod pa doon, sa verse 5, 6, 7, 8, 9, nagpakita rin si Jesus Christ dun sa kanyang mga apostol. Ngayon, ito po yung message na kailangan nating i-deliver as Christians. At yun din yung message na kailangan i-deliver ni Moses and Aaron. Nakita naman natin later on na ginawa naman yun ni Moses and ni Aaron, no? Siguro yung question sa atin is ito bang bagay na ito ay ginagawa rin natin today, di ba? So, ano pa yung makikita natin dito sa ito po yung makikita rin natin dito sa verses na to. Ano pa yung mga bagay na makikita natin dito? Unang-una sa lahat, the Lord provides a means for the Israelites to be saved. No? Merong means na pinoprovide yung Panginoon para sa mga Israelites na ma-save. Hindi ito sarili nilang paraan. Itong paraan na to ay pinadala ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moses and Aaron, at hindi ito galing sa Israelites. No?
It is God who provides the means by which a person can be saved. Ito nga may kita rin natin doon sa Titus 3:5. Diba sabi, not by works of righteousness which we have done. Hindi sa mga bagay na ginawa natin. In the first place, hindi lang sa mga bagay na ginawa natin, hindi rin natin to sariling idea. It is an idea or a concept na inintroduce ng Panginoon. But by according to His mercy, He saved us according to yung ginawa ng Holy Spirit, which yung washing of the regeneration of the Holy Ghost. Hindi lang yun. Ephesians 2:8 verse 9. Ang sabi po dun sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Very familiar na po ito sa atin. Sabi po dito, for by grace are you saved through faith. Diba? And that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sinasabi dito, yung kaligtasan daw, hindi ito sa pamamagitan natin mga sarili. It is a gift of God. Kung paano na yung Panginoon, may regalo din siya doon sa kanyang mga tao sa Israel, na ito ay sa pamamagitan ng Passover Lamb, kaya sila maliligtas. Ganon din sa panahon natin ngayon. Meron din tayong Passover Lamb, which is si Jesus Christ, na kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, tayo ay maliligtas. Yun yung means kung paano yung Panginoon ngayon, yung Panginoon ngayon ay magliligtas. It is through the message of the cross. No? Ano ba? Ito rin yung makikita natin sa Genesis chapter 22, di ba? Anong meron doon sa Genesis chapter 22? Ito naman po yung story na kung saan si Abraham, inutusan siya ng Panginoon na i-sacrifice si Isaac, di ba? Tinetest ng Panginoon si Abraham, pero yung Panginoon din yung nag-provide ng ram, di ba? Hindi naman si Abraham, hindi naman natuloy na siya yung nagbigay ng kanyang anak para i-sacrifice. Hindi naman yun natuloy, no? Ang natuloy po, ang totoong nangyari, God provided a ram, which is a sheep. Diba? Ano pa? Hindi yung sinasabi sa John 3:16, for God so loved the world. Ganun na lang iniibig ng Diyos yung sanlibutan, na binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Siya yung nag-initiate ng salvation process. Kung walang salvation process na nanggaling sa Panginoon, walang kahit na sino ang maliligtas. Walang kahit na sino yung makakarating doon sa Ama. Diba? Hindi sinasabi ni Jesus Christ. Diba? No man cometh to the Father, but by me. Ganun din, sa Romans 5:8, hindi sinasabi ng Bible. Romans 5:8, but God commended His love toward us. Pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Habang mga makasalanan pa tayo. Hindi naman ni-require ng Panginoon na tayo ay maglinis ng buhay natin. Hindi naman sinabi ng Panginoon, talikuran natin yung mga kasalanan natin. Hindi naman sinabi na umattend ka every Sunday. Hindi ganun, no? Pag naging faithful ka sa akin, sa mga pagsisimba, sa pagbibigay sa Panginoon, sa pag-alay ng buhay mo, maliligtas ka. Hindi naman ganun sinabi, no? Bago pa nga ma-introduce yung way of salvation, binigay na ng Diyos yung kanyang anak. Kaya nga sinasabi din, di ba, sa Revelation, yung lamb ay slain from the foundation of the world. Nililikha pala yung daigdig, meron ng plano yung Panginoon na patayin yung kanyang sariling anak as a sacrifice para doon sa ating mga kasalanan. Behold the Lamb of God which take away the sin of the world. Sa John 1:29 naman. No? Tuloy po tayo, no? So far, meron na po tayong mga bagay na ikita na similar dito, no? Yung initiation, kung kanina nagsimula yung kaligtasan, ito po ay message ng Panginoon. Yung message na kailangan nating i-deliver, and also by prayers, pag nag-share tayo ng message ng Panginoon. Next, tuloy po tayo, no? Verse 4, and if the household be too little for the lamb, ano yung sabihin nun? Kung yung bahay, halimbawa, yung generally, yung mga bahay siguro nung time na yun, let's just say for an example, no? A family of 4 people. Halimbawa lang gano'n, no? Pero nagkataon, doon sa bahay nila, 2 pa lang sila. Okay? Namatay halimbawa yung magulang, halimbawa gano'n, no? So, yung anak niya na lang yung natitira doon, tsaka yung tatay. Okay, pwede rin naman yung tatay. Wala. Kaya family of 3 lang sila. Yun po yung sinasabi doon na kung masyadong maliit yung household for the lamb, ano mang gagawin? Let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Okay? Every man, according to his eating, shall make your count for the lamb. Ano po yung bagay na makita natin dito? Iisipan ko po itong mabuti nung binabasa ko siya, no? Kasi,
gusto kong makita yung application nito. Ano yung similarity nito sa panahon natin ngayon? Ganito po yan, no? Unang-una, makita natin sa 1 John 2:2. Punta po tayo sa 1 John 2:2. Yung isang gospel verse din to, no? Pag nag-share tayo ng gospel. Sabi dito, He is the propitiation for our sins. Diba? And not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Ngayon, alam naman natin, the reality is, ang mga tao po, hindi po pare-parehas yung mga kasalanan na ginagawa natin. No? Yung mga tao, mayroong mga maliliit lang yung kasalanan nila, mayroong malalaki rin yung kasalanan nila. No? Mayroong mga tao na hindi naman mamamatay tao. Mayroong mga tao na hindi naman sila siguro drug addict. Maliliit lang yung mga kasalanan nila. No? Hindi ko po sinasabi dito na okay, kung maliit yung kasalanan mo, okay ka na. No? Ang pinag-usapan po natin dito, yung extent po nung lamb. Yung kayang i-cover nung lamb. Diba? Okay, maliit yung kasalanan mo, fine. Pero meron din tao na malalaki yung kasalanan nila. No? Hindi ibig sabihin nun na yung maliliit lang yung kasalanan yung mapapatawad, yung malalaki lang yung mga kasalanan yung mapapatawad. Kasi sinabi nga kung yung household, maliit yung household for the lamb, pwede mong i-share yung lamb. Diba? Pwede mo siyang i-share to the point na mako-cover din nun nung lamb, yung lamb, yung kasalanan, pati nung mga kapitbahay mo. Yung po yung nakikita kong application dito, no? Or similarity. So, punta mo rin po tayo sa Romans chapter 5. Romans chapter 5 po. Verse 14. Okay. Ito po yung verse na kung saan ine-expound ni Paul yung pagiging makasalanan natin at kung paano yung isang tao, which is si Jesus Christ, naging enough na siya to pay for our sins. Ano sabi dito sa Romans chapter 5 verse 14? Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression. Ano sinasabi dito? Anong similitude? Ano sabihin nun? Ang sabihin po nito ay, kahit naman hindi ka parehas ni Adam yung kasalanan na gawa niya, kahit ibang kasalanan, ay yung sin ay yun yung nagdala sa atin sa kamatayan. Okay? Pero hindi lang yun, no? Sabi pa po dito, who is the figure of him that was to come, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one man, which is Adam, many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. So talin po tayo sa verse 20, no? Verse 20, moreover, the law entered, that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Ano pong ibig sabihin nito, no? Kung yung tao, mas malaki yung kasalanan niya, hindi ibig sabihin nun na nagkukulang yung lamb para dun sa kasalanan niya. It is always, yung lamb is always enough para makover yung kasalanan ng tao. Konti man yung kasalanan niya, marami man yung kasalanan niya. Naintindihan po ba natin? No, yun po yung nakikita ko dito na similarity. No, kung maliit lang ang kasalanan, okay, fine. That's fine. Pero pwede mo ring i-share yung lamb na yun dun sa kapitbahay mo. Okay? So, tuloy po natin dito, no? Sabi dito, makita rin natin dun sa verse, no? Na every man, sa verse 4 po, sorry. Verse 4 nung Exodus chapter 12. Every man according to his eating. Kung gaano yung kaya niyang kainin dun sa lamb. Diba? Ano sabi ni Jesus Christ nung siya ay nabubuhay? Sabi niya dun sa kanyang mga tagosunod, drink of my blood and eat of my flesh. Diba? Ganun yung sinabi ni Jesus Christ. Ganito din dito, no? Yung tao, nakadepende yung effect nung lamb sa kanya kung gaano yung karami yung kaya niyang kainin. Diba? Kung malakas siyang kumain, siguro malakas siyang tao, malakas siya kumain. Kung konti lang siya kumain, okay lang. It's not a problem. Kasi yung lamb, magiging enough siya para dun sa kaligtasan ng kanilang firstborn. Kasi yun yung salvation ng firstborn yung pinag-uusapan dito. No? So tuloy tayo. Verse 5, your lamb shall be without blemish. A male of the first year, ye shall take it out from the sheep or from the goats. Okay, ano po yung mga bagay na makikita natin dito? Una, sabi po dito,
without blemish, no? Walang sakit, hindi lang siya external, no, na wala siyang spots. Wala rin siyang mga internal na sakit. Okay. Similarly, ganun din si Jesus Christ. Yung lamb natin ay walang kasalanan. Sabi nga, di ba, sa Hebrews 4:15. Si Jesus Christ ay isang high priest which cannot, hindi siya isang katulad ng high priest na cannot be touched with our infirmities, with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Si Jesus Christ, hindi natin kayang sabihin na hindi naman niya naranasan maging tao. Hindi naman yan alam kung gaano kahirap maging tao na prone makagawa ng kasalanan or prone to temptation. Ngayon, ano sinasabi dito? Si Jesus Christ ay naranasang maging kagaya natin. Ano ba yung sabihin ng high priest? Yung mga high priest, ito po yung mediator nung panahon, ng Old Testament, na doon sila sa high priest magsasabi at yung high priest naman yung magagawa ng mga hindi natin sarili magagawa, no? Kasi may mga tao yung magdadala ng offering nila, pero yung mga high priest yung magpa-facilitate ng sacrifices, no? Pero nung mga panahon na yon, it's easy na or relatable para sa mga high priest na maintindihan kung bakit nagkakasala yung mga tao. Kasi isa rin silang mga tao. Tao rin yung mga high priest. Pero si Jesus Christ, isa rin siyang tao na naranasan din maging kagaya natin. Kaya nga po sinasabi dito sa verse na to, Hebrews 4:15, na He was in all points tempted like as we are, yet without sin. Siya rin ay tinukso gaya natin, pero hindi siya natuksong gumawa ng mali. Okay, punta rin tayo sa Isaiah 53, no? Verse 4. Isaiah 53, verse 4. Famous verse. Okay. Isaiah 53, verse 4. Ito po yung patungkol kay Jesus Christ. Alam niyo po, no, pag nakita ko lang din to doon sa documentary nga na, hindi lang naman doon sa documentary ng NISB, pero totoo to, no, na kapag itong verse na to, itong chapter na to, hindi to pinapayagang ipabasa doon sa mga Jews, sa mga Hudyo, sa modern day Israel. Hindi natin alam kung bakit gano'n, no? Siguro tinatago nila kasi ito yung verse na nagsusupport talaga na yung ginawa nila kay Jesus Christ ay recorded dito, no? Prophesy dito sa Isaiah chapter 53. Basahin po natin. Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Sino tinutukoy dito? Si Jesus Christ yung pinaprophesy dito. Kung makikita nyo rin dito, smitten of God. No? Smitten. Sinaktan ng Diyos. Actually, hindi nga lang. Yung Diyos din yung formulate kung ano yung mangyayari kay Jesus Christ. Makita natin yung sa Acts. Diba? Sinasabi na, hinayaan ng Panginoon itong bagay na itong mangyari. Yung Diyos pa nga yung mismong nagplano nito. Verse 5 dito, sa Isaiah 53. But He was wounded for our transgressions. He was buried for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Ito po si Jesus Christ. Ito po yung ginawa ni Jesus Christ. Ang ginawa ni Jesus Christ ay siya ay pinako sa krus, siya ay napakapakan, siya ay sinaktan. Ginawa yung lahat, hindi dahil siya ay makasalanan. Okay? Parang yung lamb dito, di ba? Spotless yung lamb without blemish. Pero, it is a picture of what's to come in the New Testament, na kung saan si Jesus Christ ay lamb ng Panginoon, lamb of God, which take away the sins of the world. Pero, siya yung magdadanas ng hirap. Siya yung mapapako sa krus, siya yung sasaktan, siya yung mamamatay. Ganon din dito sa Exodus chapter 12. Ano pa? Punta tayo sa 2 Corinthians chapter 5 naman, no? 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, makikita natin dito, verse 21. Anong sabi dito? For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin. Walang kasalanan na ginawa. Bakit daw? Bakit daw hinayaan? Ang subject po dito si Jesus Christ, no? That we might be made the righteousness of God in Him. Pinagdaanan lahat ni Jesus Christ yun para tayo ay maging matuwid sa sight
of God, sa paningin ng Panginoon. Bakit yun importante, no? Kasi kung si Jesus Christ ay isa ring makasalanan kagaya natin, halimbawa, dun sa Passover, kung ang ibibigay mo ay may spot or may blemish na lang, hindi yun magiging enough na sacrifice. Alam naman natin yun. Ganon din sa panahon ngayon. Kaya nga, walang kahit na sinong tao makakapagligtas ng kanyang sarili. Kasi, kahit ano pang kabutihan yung magawa natin, meron pa rin tayo mga blemish, meron tayong mga spots. Sabi nga, di ba, sa Isaiah, yung righteousness natin are like filthy rags. No? Importante yun. Bakit? Ano ba yung basahan? Di ba? Yung basahan, ang purpose ng basahan ay maglinis. Di ba? Ang purpose ng basahan ay maglinis. Pero kung yung basahan mo, filthy rag, madumi, makakapaglinis ba siya? Hindi siya makakapaglinis. Magkukos lang din siya ng dumi. Yun yung image na pinapakita sa atin ng Panginoon dun sa verse na yun. Kaya ito importante kasi si Jesus Christ ay nagkasala din siya, hindi siya magiging valid na sacrifice dun sa mga kasalanan natin. So tuloy po tayo dun sa Exodus ulit. Balik tayo sa Exodus chapter 12. Nasa verse 6 na po tayo. Exodus chapter 12 verse 6. Ano pa? Sabi dito, na po yung makikita natin, ye shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. Okay? Ano sabi dito? Papatayin daw ng whole congregation of Israel yung lamb. Hindi ito kanya-kanya. Hindi ito para, okay, napatay ko na ikaw, napatay mo na ba yung kapitbahay mo? Hindi siya kanya-kanyang diskarte. Merong isang time, kailan daw, evening, at isang lugar na kung saan yung congregation, ano yung sabihin ng congregation? Ito yung napag-aaralan natin last time nung nag-preach po ako dito, no? Yung congregation ay magkakasama. Congregation. Magkakasama nila itong gagawin. Magkakasama nilang papatayin. No? Una-una sa lahat, makita natin dito, it has to be killed. Jesus Christ ay wala nang ibang paraan na maaari siyang mamatay kundi sa pamamaraan ng kamatayan. Kung si Jesus Christ ay nagpakamatay, halimbawa, ano yung instance na maaaring magpakapatay si Jesus Christ, nung tinempt siya ni Satan, di ba? Tumalong ka dyan. Maaaring mamatay si Jesus Christ doon. Pag namatay ba si Jesus Christ doon, pwede na? Hindi, di ba? Kasi meron, kaya nga siya hindi siya sinunod ni Jesus Christ. Kasi merong sariling way si God na paraan na kung paano siya mamamatay. Kailangan siyang patayin ng congregation ng Israel. Killed by whom? Kung kailangan niya mamatay, sino naman yung kailangan pumatay sa kanya? Yung assembly ng Israel. Makita natin yun sa Matthew chapter 27. Punta tayo sa Matthew chapter 27. Ganito rin yung nangyari kay Jesus Christ. Diba? Sa Matthew chapter 27, verse 15 po. Tingnan po natin, no? Matthew chapter 27, verse 15. Okay. Sabi dito, now at the feast, the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would. Kung sino yung gusto nilang palayain, yung governor ay merong kakayahan na palayain yun. It's a tradition na kailangan gawin nila. Okay? Now, and they had then a notable prisoner called Barabbas. Sikat to na criminal or prisoner. Okay. Sorry, hindi criminal. Prisoner, no? Baka i-quote nyo ako dun. Ay, sabi ni Brother Juno, criminal. Prisoner. Okay? Sabi dito, verse 17, therefore, when they were gathered together, okay, kita natin yung similar words na ginamit. Gathered together. Congregation. Killed. Diba? Sabi dun sa Exodus chapter 12. Ano daw kailangan gawin? The whole assembly of the congregation of Israel. Dito naman, sabi dito, they were gathered together. Pilate said unto them, whom will ye that I release unto you? Barabbas or Jesus, which is called Christ. Sino ba yung papalayain ko sa inyo? Okay, tuloy natin. For he knew that for envy, they had delivered him. So si Pilate, gumagawa siya ng paraan para mapalaya si Jesus Christ. Ito yung makikita natin dito. Kasi ayaw niya naman talaga. Siguro, nagte-text siya kung sinasabi niya, sige, baka kung si Barabbas to, sikat na prisoner naman to, baka pumayag sila na mapalayain na si Jesus Christ. Ngayon, ganito yung nangyari. Tuloy pa natin.
When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, How thou nothing to do with that just man? Huwag mong gagalawin yan, just man, matuwid na tao, no? Sabi nung kanyang asawa. For I have suffered many things this day in a dream because of him. Sabi po sa panahon natin ngayon, no? Kung may sinasabi daw yung mga misis, mali daw. So, at least dito sa case na to, no? Tama po yung sinasabi ng misis ni Pilate, just kasi talaga si Jesus Christ. So, hindi siya totoo, no? Hindi siya absolute truth na kapag may sinasabi yung misis, ay hindi natin kailangan sundin. Kailangan rin natin makinig doon sa mga misis natin, no? So, consider natin yung mga sinasabi nila. So, tuloy natin. For I have suffered many things this day in a dream because of him. But the chief priests and the elders persuaded the multitude. May kita natin dito na itong multitude na to, kinailangan pa nila ng persuading. No? Similarly, sa panahon natin ngayon, ganun din yung mga tao. Pag nag-preach ka sa labas, di ba? Sa mga group ng mga tao, pag nag-preach ka dun sa mga bata, halimbawa, yung mga ibang bata, tinitignan nila yung mga ibang bata. No? Ngayon, itong mga sinishare natin ng gospel, parang naiilang sila kasi pinagtitinginan sila. Ay, ba't ka nakikinig dyan? Di ba? Alam natin yan, nakikita natin yan. Parang na-influence sila, na-persuade sila na, or di mo naman ka nakikinig dyan. Di ba? Kahit nga yung mga matatanda na, yung mga adults na, pag yung mga kapitbahay niya, halimbawa, may nagpo-order sa, lumabas, nakita, sinishare mo sila sa labas, parang biglang nadidistract na sila. Parang iniisip na nila, ano kaya yung, ginagawa nila, ano kaya sinasabi nila? Ano kaya nasa isip nitong kapitbahay ko, ngayon nakikinig ako dito? Diba totoo yan? Na itong mga tao na to, merong mga sineshare natin, meron at merong mga outside influences silang kino-consider pag nakikinig sila sa atin. Sorry, medyo na out of topic ako. No? Pero sa tingin ko, tayo pa nagsishare tayo, kailangan nating i-consider yung mga bagay na yun na maaaring mangyari. Kailangan natin mag-isip ng way kung paano i-establish sa kanila na maganda yung ginagawa nila kapag nakikinig sila sa atin. No, siguro pwede natin sabihin, actually maganda itong, pag meron ganong instance maganda itong ginagawa natin kasi nakikinig ka dun sa Bible. Pwede mo sabihin yun para affirm sa kanila, totoo namang maganda yung ginagawa nila. Kasi minsan na-influence sila ng mga tao. Ano yung point na importante dito? Ito pong multitude na to, wala naman talaga silang sarili, para lang silang mga naka-hype, no? Na-hype lang sila ng mga leaders, church leaders nung panahon nila, temple leaders nung mga panahon nila, para hindi makinig. O in this case, para ipa-crucify si Jesus Christ. Diba? Ganun yung nangyayari dito. So tuloy pa natin. Sorry na, out of topic tayo. Ano sabi? The elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. Ang strong ng word, no? Destroy Jesus. Okay. Ngayon, pero di ba alam natin na ultimately, hindi si Pilate yung pumatay kay Jesus Christ. Kaya nga rin sinabi ni Jesus Christ, pinaparaphrase ko lang sa Tagalog, na kung sino man yung nagdala sa akin dito, siya yung mas may greater sin. At yun hindi yung ginawa ng mga Israelites. Tingnan natin sa Acts chapter 3. Inako nila yung pagpatay kay Jesus Christ. Tingnan natin sa Acts chapter 3. Okay? Okay. Acts chapter 3, verse 13. Si Peter po ito, sabi ni Peter, the God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, ni-establish ni Peter na yung Diyos ng mga ama natin, ito yun, yung Diyos ng mga ama natin, hath glorified His Son. Glorify niya si Jesus Christ. Ibig sabihin, yung Diyos na pinaniniwalaan natin, ng mga ama natin, ay glorify niya si Jesus Christ, okay? Whom He delivered up and denied Him in the presence of Pilate when he was determined to let Him go. But He denied the Holy One and the just and desired a murderer to be granted unto you. No? Kayo yung pumatay kay Jesus Christ. No? Ine-establish dito ni Peter na sila, yung mga Israelites, yung congregation, ang pumatay sa Panginoong Hesukristo. But nakita nyo nga rin dito yung word na just, di ba? Yung sinabi ng asawa ni Pilate. Okay? Again, ano yung mangyayari dito? Ano yung makikita natin dito? Jesus Christ had to be killed,
by the congregation of Israel, at bukod sa kailangan siyang mamatay sa harap ng congregation of Israel at a certain time. At yun, nag-agree yung congregation of Israel na patayin si Jesus Christ. Again, Jesus Christ could not have died in any other way. Kailangan siyang patayin ng Diyos. Hindi kailangan sarili niyang means. Hindi pwedeng pinatay lang siya ng kung sinong Hudyo na nagalit sa kanya, pinangunahan yung plano ng Panginoon. Hindi pwedeng gano'n, no? Ang nangyari ay pinatay siya ng congregation of Israel after tanungin ni Pilate sila. Okay? Sabi pa nga nila, di ba, yung let his blood be upon our hands and also our children. Di ba yung sinabi ng mga Israelites? Ano pa makita natin dito? Without shedding of blood is no remission. Kung walang pagtagak ng dugo, kung hindi pinatay yung lamb, which is yung lamb, kailangan siyang patayin, di ba? Ang gagawin dun sa blood stain, dadaanan pala natin ito mamaya, no? Pero yun nga, kung hindi siya mamamatay, walang kapatawaran. Okay, yung blood, yung role ng blood dito, nakikita natin. Kasi mayroong mga pastor, sikat na pastor, sinasabi na, hindi naman importante yung blood ni Jesus Christ. Ang importante lang yung mamatay siya. Pero ano yung nangyari dito sa Exodus chapter 12? Ano yung sabi dito? Sabi dito sa verse 7, and they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper door post of the houses wherein they shall eat, kung saan sila kakain. Again, makita nga natin dito yung pagtagak ng dugo, kung gaano ka-importante na kung walang blood, wala ring kapatawaran. Makita natin din sa Revelation 12, no? Ito pa yung isang similarity. Punta tayo sa Revelation chapter 12, verse 11. Okay, paano na-overcome nung saints? Okay, paano nila overcome? Through the blood. Nakita natin yan dito. Revelation chapter 12, verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Yung kapangyarihan, kaya sila nakaligtas, kaya sila na-save, kaya sila naka-overcome, ay dahil yung sa blood, sa dugo. Okay? Isa pa, 1 Peter chapter 1, tignan din natin, no? 1 Peter chapter 1, verse 18. 1 Peter chapter 1, verse 18. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, okay, as silver and gold, from your vain conversation, deceived by tradition from your fathers. Ano yung sinasabi dito ni Peter? No? Sabi dito ni Peter, kasi yung obviously, yung panahon ni Peter, kung saan siya nag-preach dito, meron pa rin mga remnants na naniniwala dun sa old tradition na nakuha nila sa Canaan. No? Yung Judaism kasi ay na-infiltrate na ng, hindi na siya talaga Christianity. No? Meron silang mga practice na kung ano-ano na hindi naman sa Panginoon, hindi naman sa Diyos. Ngayon, nire-rebuke sila ni Peter for that. Sabi niya na hindi kayo na-redeem dun sa tradition na tutunan nyo dun sa mga fathers. But, with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish, and without spot. Again, ito yung pinaniniwalaan natin, na si Jesus Christ walang kasalanan, at yun din yung nakita natin dun sa Old Testament sa may Passover. Okay, last na titignan nating verse dito sa part na to, yung Acts 20. Tingnan naman natin Acts 20. Acts 20 verse 28. Okay? Acts 20 verse 28. Basahin ko na po. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. No? Sino man tao, halimbawa man, nagsishare kayo sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kaya sa labas, pag tingnan nila, hindi, si Jesus Christ, hindi siya Diyos. Tao lang siya. Ito, pwede nyo itong gamitin itong verse na to, di ba? Acts 20 verse 28. Sino ba yung namatay? Sino ba yung tinagakan ng dugo? Si Jesus, yung anak. Ang sabi dito, to feed the church of God. Sino yung subject? Si God. Di ba? Yung Diyos, yung namatay para sa kanila, which is si Jesus Christ. Anyway, it's just a tip pag nag-share tayo ng gospel. Pero makita natin dito yung importance ng blood ng lamb. Kaya kailangan patayin yung
Lamb, yung Passover lang. Tuloy tayo. Hindi naman natin dadaanan lahat ng verses, no? Siguro kung conscious kayo sa time. Hindi lahat ng verses dadaanan natin. Tuloy tayo sa Exodus ulit, chapter 12, verse 8. Sabi dito, and they shall eat the flesh in that night, Exodus chapter 12, verse 8, roast with fire, susunugin, and then leavened bread, and with bitter herbs they shall eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire. Inulit pa, roast with fire, susunugin nyo. His head with his legs, and with the purtenance thereof. Walang kahit na anong pinutol sa kanya. Parang si Jesus Christ. Diba? Hindi siya binalian ng paa niya. And ye shall let nothing of it remain until the morning, and that which remained of it until the morning, ye shall burn with fire. Dito sa tatlong verses na to, inulit-ulit, roast with fire, burn with fire. Okay? Punta tayo sa Acts 2 ngayon. Acts 2. Kita natin dito yung truth na si Jesus Christ ay nagpunta sa hell. Okay. Okay. Acts chapter 2, verse 27 to 31. Acts chapter 2, verse 27 to 31. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. He seeing this. Sino to? Si David. Si David, nakita niya to before speak of the resurrection of Christ. Ano yung sinasabi dito? Si David, nung nakita niya to, ang nasa isip niya ay yung resurrection ni Jesus Christ. Basically, ganun sinasabi sa Tagalog. That his soul nino? Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay nasa isip niya, di ba? Was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Ano sinasabi dito sa passage na to, sa verse na to? Si David, nakita niya yung mangyayari sa inaharap patungkol kay Jesus Christ, yung sa resurrection ni Jesus Christ, na yung kaluluwa ni Jesus Christ hindi naiwan doon sa hell. Ano sabihin pag left in hell? Parang pag nasa isa kang Facebook chat group. Okay? Pag pumunta sa isang Facebook chat group, tapos nakita mo, Juno left the chat. Okay, Juno left the group chat. Sorry, di ko na alam, no? Ang tanong ko sa inyo, nandun ba ako sa chat group na yun before? Nandun ako, di ba? Kaya nga ako nakaalis. Si Jesus Christ, sabihin, nandun din siya sa hell. May time na nandun siya sa hell, pero umalis siya dun sa hell. Hindi siya naiwan dun sa hell. Sa example ko kanina, hindi ako naiwan dun sa group chat. Okay? Di ba? Ganun yun. Obviously, ganun sinasabi, di ba? Now, ano pa yung makita natin dito? Yung nire-reference dito, yung Psalm 16. Hindi na natin kailangan puntahan. Basahin ko na lang, no? Therefore, my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. Yun yung verse na kinuquote ni Peter sa Acts chapter 2. Ano pa? Ephesians chapter 4, verse 9. Ephesians chapter 4, verse 9. Okay, sabi dito, now that He ascended, si Jesus Christ yung tukay dito, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth, sa mga kailalimang bahagi ng earth, bumaba. Okay? Puntahan ko rin yung Matthew 12, no? Babalikan natin itong Ephesians chapter 4, no? Basahin ko rin yung Matthew chapter 12, verse 40. First Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yun sa puso ng earth, which is yung core, no? Sa science, si Zoe, pinag-aaralan niya to, yung nasa puso ng earth. Pag sinabi mong puso ng earth, hindi ito yung nasa surface, diba? Dito yung balat. Halimbawa, sa heart ni Juno, dito yung balat ko lang, no? Yung nasa gitna, which is yung hell. Yung po yung nangyayari dito. Pero itong Ephesians, babalik lang ako doon sa Ephesians, no? Ano ba yung sinasabi dito? Si Jesus Christ kasi, in-encompass niya lahat. Diba? Kaya siya nag-descend, at kaya rin siya nag-ascend, that He may fill in all things. Ma-cover niya lahat. Mayroong verse na, sorry, hindi ako familiar dun sa chapter and verse, pero yung ginawa ni Jesus Christ. Bumaba siya dun sa may hell, experience niya, pumanig din siya sa may, nandun din siya sa earth, sa surface ng earth, at bumalik din siya ulit sa Ama. Bumalik ulit siya sa may Ama. Okay?
Okay, tuloy tayo dun sa Exodus ulit, chapter 12, verse 11 naman. And thus shall ye eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. Gawin mo yan agad. Kainin nyo kaagad yung Passover in haste. It is the Lord's Passover. Sabi po doon sa verse 11. Ano po yung makikita natin dito? Again, yung urgency ng mga pinapagawa ng Panginoon. Ito pong mga bagay na pinapagawa doon sa Israelites ay kailangan nilang gawin agad. Bakit? Kasi sa midnight ay dadaan na yung Panginoon para patayin yung mga firstborn. Okay? May urgency. Similarly, yung gospel, kailangan nating i-preach with urgency. Halimbawa, pag nagpipreach tayo ng gospel, di ba? Ang isang question na minsan sinasabi natin, patingin mo, kailan yung best time para ikaw ay magtiwala? Diba? Tanong natin yan. Kailan yung best time para yung isang sineshare natin magtiwala? Next year ba? Next month ba? Next week ba? Ano yung tamang sagot doon? No, kung naintindihan nila yung share natin, ang tamang sagot ay ngayon na, ngayon agad. Ganon din dito. Kailangan na nilang gawin agad with urgency. Do it in haste. Boast not thyself of thy tomorrow, for you know not what a day might bring forth. Hindi mo na alam kung ano mangyayari sa susunod. Ano pa? Whereas you know not what shall be your tomorrow. Kasi yung buhay natin parang bula na nandyan lang at maya-maya lang mawawala na. Kaya with urgency natin dapat ginagawa yung mga bagay. Kailangan nating i-convince sila, i-persuade sila, pull them out of the fire. Yun yung sinasabi ng Bible, di ba? I-convince natin sila. Okay. Imbis na yung mundo yung mag-convince sa kanila na ang corny mo, Christian ka, i-convince mo sila na ganyan naman talaga eh. Yung world ituturo sa'yo, worldly. Yung Panginoon ituturo sa'yo, godly. At huwag ka nang mabigla kung yung mga tao ay magiging iba yung tingin nila sa'yo. Kasi di ba ganun tayo mga Kristiyano, no? Kasi iba na yung magiging tingin nila sa atin. Sabihin nila, ay, ano yan? Hindi na yan, hindi na natin yan kasamaan, hindi na natin yan mayaya sa inuman. Hindi na natin mayaya yan sa videoke, hindi na natin mayaya yan sa sine. Hindi na natin mayaya yan sa, di ba, sa sine ngayon, kalalakan, yung mga banding sa mga empleyado. Hindi natin yan mayaya sa mga, maduduming usapan. Minsan nga sila pa yung maiiya na eventually pag nakita na nila. Diba? Balik tayo. Exodus chapter 12 verse 12. So, marami na tayong mga nakita dito. Yung truth na si Jesus Christ napunta ng hell, yung truth na yung dugo ay importante, dugo ni Jesus Christ, yung urgency, ano pa, marami na. Kanina, no? Kita rin natin yung messenger and the message that has to be delivered. Kita rin natin yung salvation galing sa Panginoon. Nire-recap ko lang to, no? At yung importance na yung Israel ay yung pumatay kay Jesus at kailangan niyang mamatay, kailangan niyang murder. Next, sa verse 12 naman, for I will pass through the land of Egypt this night and will smite all the firstborn in the land of Egypt. Okay? Tignan po natin to closely, no? For I will pass through the land of Egypt this night and I will smite all the firstborn in the land of Egypt. Hindi po ganito, no? Hindi ganito yung sinabi. May sabihin ako, pero hindi ganito yung sinabi. I will pass through the land of Egypt this night, and I will smite all the firstborn of the Egyptians. Hindi ganun sinabi, di ba? Hindi Egyptians yung sinabi. Sinabi, all the firstborn in the land of Egypt. Hindi siya nation specific. Okay? It is location specific. Okay? Parang yung Sodom and Gomorrah. Di ba? Hindi naman sinabi doon, lahat yan papatayin ko except sila Lot. Di ba? Ang sinabi, yung buong Sodom, Gomorrah, papaulanan niya ng apoy. Okay? Ano pang sabi dito? Both man and beast and against all the gods of Egypt. Alam naman natin na kapag sinasabi sa Bible, gods, small g, ang tinutukoy dito ay yung mga devils na wino-worship ng mga nations na yon. Okay? And I will execute judgment. I am the Lord. Tingnan natin yung sequence, ha? Okay. I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt. Sorry, hindi pala sequence. Yung
coverage. Sabi dito, yung mga firstborn, yung mga anak, pati yung mga Diyos ng Egypt. Yung makita natin dito, lahat covered ng wrath of God. Okay? Walang exception. Hindi sinabi dito na, kayo mga Israelites, hindi kayo tatamaan nito. Okay? Egyptians lang. Hindi naman ganun sinabi. Ganun din, di ba? For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkakasala. Lahat guilty before God. Hindi sinasabi sa Romans 3 and 4, di ba? Ano pa? Punta tayo sa Revelation 20. Okay? Kung makikita nyo po, no, yung mga parallel verses na sinasabi ko, ito rin yung mga ginagamit natin sa gospel presentation. Bakit? Kasi ito yung pinaniniwalaan natin eh. Ito yung sinishare natin sa kanila. Natural, ito rin yung mga verses na i-quote ko dito, di ba? Sabi ito, Revelation 20 verse 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire. Di ba? Si Satan mismo paparusahan. Hindi lang naman yung mga tao yung paparusahan, di ba? Kagaya dun sa Old Testament, sa Passover, yung mga Diyos-Diyosan din ng Egypt. Okay? Dito, sino yung nagdi-deceive dun sa Egyptians? Sino yung nagdi-deceive dun sa Egyptians? Mga Israelites ba? Di ba? Hindi yung Israelites yung nagdi-deceive dun sa Egyptians. Yung mga Diyos-Diyosan nila yung nagdi-deceive sa kanila. At ganun din dito, si Satan din yung nagdi-deceive sa kanila. Okay? At yun yung paparusahan. 21 verse 8. Sa 21 verse 8, sabi naman dito ng Revelation, ito naman yung mga tao naman. Okay? Kumbaga dun sa Passover, ito yung mga Egyptians mismo. Yung firstborn ng Egyptians. Paparusahan. Ngayon, bakit ba ganito? Bakit ba mag-execute ng wrath yung Panginoon sa Egypt? Okay, bakit ginagawa yun? Ang reason po ay dahil piner-persecute ng Egyptians yung Israelites. Makita natin yun sa Exodus chapter 3. Maganda to, no? Sorry, bago tayo pumunta doon, no? Punta muna pala tayo sa Revelation chapter 6. Okay? Revelation chapter 6, verse 10. Ito yung end of the sixth seal. Okay? End of the sixth seal. Revelation chapter 6, verse 10. Sabi dito, and they cried with a loud voice. Ito yung mga mananampalataya. Okay? Sa Revelation, sa hinaharap, iiyak daw sila. Mananawagan sila sa Panginoon. Sabi dito, how long, O Lord, holy and true? Okay? Bakit nila kailangan sabihin na holy and true? Kasi naniniwala sila na yung Diyos ay banal at mag-execute siya ng judgment. Okay? Kasi kung sa panahon natin ngayon, yung mga makasalanan, hindi na-execute ng judgment, alam ng mga believers, sa panahon na yon, na darating na panahon, na yung Panginoon, hindi siya mag-shy away to cast judgment. Okay? Ngayon, sabi dito, thus, how long, O Lord, holy and true, that thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth. Ito yung bago nga yung end ng sixth seal. Ano sinasabi nila? Nananawagan sila na dumating na yung judgment ng Panginoon. Dumating na, kumbaga, kung merong tribulation na galing kay Satan, meron ding paghihirap na ibabato naman ng Panginoon, pero hindi dun sa mga nananampalataya. Okay? Kaya sinasabi niya, Lord, dumating ka na. Halimbawa, si Zoe, may nangaway sa kanya. No? Tatawagin niya ako, di ba? Kasi, kung inaapi siya bago ako dumating doon, ang gini-expect ni Zoe, dumating na yung daddy niya para ipagtanggol siya. Diba? Ganon din dito sa Revelation chapter 6. Ngayon, ganito rin yung nangyayari sa Exodus. Kaya, magbibigay ng wrath yung Panginoon, kaya siya mag-execute ng judgment. So, tingnan natin sa Exodus chapter 3. Okay? Tumatawag din sila sa Panginoon. Kaya, ibibigay yung Passover. Kaya papatayin sila. Kaya darating yung wrath of God dahil nananawagan to mga tao na to dahil pinapersecute sila. Lord, pinapersecute kami nito. Merong tribulation na hindi galing sa Panginoon. At meron ding tribulation na hindi galing sa Panginoon dito sa Exodus. Ayun yung persecution na dinadala ng Egyptians. Pinapahirapan sila, pinapahirapan yung trabaho nila, dinadagdagan yung trabaho nila. Pag in-escalate na yung concerns nila, pag binasa niyo yung Exodus, makita niyo yan, dinadagdagan pa yung trabaho nila.
Halimbawa, parang sa boss mo, boss, hindi ko na kaya eh. Hayaan mo naman kami magkaroon ng time na magpahinga. Mag-serve dun sa aming Panginoon. Kasi ganun yung request nila, di ba? Mag-worship lang kami sa Panginoon namin. Kasi sabihin ng mga Egyptians, ng taskmasters, meron pa kayong panahon para mag-serve sa Panginoon nyo. O to, bibigyan pa namin kayo ng trabaho. Ganun po yung nangyayari. May persecution, at yung persecution na yun, hindi nanggagaling sa Panginoon. Critical yon na maalala natin. No? Kung nako-confuse tayo dun sa post-tribulation na galing sa kay Satan, o post-tribulation na galing dito sa mga Egyptians, pero pre-wrath ng Panginoon. Bago pa dumating yung wrath ng Panginoon. So, Exodus chapter 3, tignan natin, no? Madali lang to. Babasahin natin. Exodus chapter 3, verse 7 and 9. Okay, 7 to 9. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters. Parang yung sa Revelation na nakita natin. Umiiyak sila, nananawagan sila. For I know their sorrows, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, to bring them up out of that land, unto a good land, and a large, and unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherein the Egyptians oppressed them. Diba? Malinaw. Yun yung pinagdadaanan nung Israelites dun sa Egyptians. Similarly, Revelation 6, meron mga saints na pahihirapan. Okay? At mananawagan sila sa Panginoon ng rescue. Save us from the wrath. Okay? Save us from the tribulation na binibigay ng Satan. Doon sa bago yung end of 16. Okay, now, tuloy tayo sa Exodus chapter 12 ulit. Okay, verse 13. And the blood, Exodus chapter 12 verse 13. Sana po, nusundan natin. No? Madali lang naman to. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, pag nakita daw nung Panginoon, yung dugo, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you. Okay? When I smite the land of Egypt. Ano yung purpose ng blood? Anong purpose ng blood stains dun sa two doorposts saka dun sa taas? It is for a sign. Palatandaan. Okay. So, ano yun? Yung palatandaan, tignan natin sa Ephesians chapter 1. Ito po yung isa sa mga favorite verses ko pagdating dun sa eternal security. No? Naniniwala tayo na kapag yung tao nanampalataya siya, hindi nawawala yun. Okay? Bakit? Kasi meron siyang tatak. Bakit siya may tatak? Kasi naniniwala siya. Okay? The same way dito, pag nakita ng Panginoon yung blood stain doon sa doorpost, hindi na tinitignan kung sino yung nasa loob. Hindi niya tinitignan kung Hudyo ba yun, Israelite, wala pa palang Hudyo, no? Kung Israelite ba yun, Egyptian ba yun, hindi niya tinitignan, ilang kaya yung nasa bahay. Tinignan niya ba kung mayroong tao sa bahay, hindi niya nakatinignan kung may tao sa bahay o wala. Tingnan niya kaya kung gumagawa ng kasalanan yung mga nandun nasa loob ng bahay nung panahon na yon. Hindi na tinignan. Ang tinignan niya lang yung dugo. So, punta tayo sa Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi dito, subject dito si Jesus Christ and yung mga believers sa Ephesus, in whom, kay Jesus Christ, you also trusted. Sa kanya rin kayo nagtiwala after that you heard the word of truth. Pagkatapos niyong marinig yung aral ng katotohanan. The gospel of your salvation. In whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Nagkaroon kayo ng selyo ng banal na Espiritu. Seal. Tatak. Okay. So, siguro, worldly example niya, binibigay ko pag nag-share ako sa mga bata, yung Naruto. Okay. Si Naruto kasi meron siyang sealing jutsu. Dito, di ba? Alam niyo yun. Kung mga kaedad ko kayo, alam niyo yun. Yung tatak na yon, yung dahilan kaya natatakot yung mga kaibigan ni Naruto o yung buong Konoha na lumapit sa kanya. Di ba? Bakit? Kasi mayroon siyang tatak ni
QB, parang ganun. Worldly example, no, sorry. Pero magandang example kasi siya sa mga bata, no. Hindi mo naman expect yung mga bata na hindi nila alam. Kadalasan, more often than not, kilala nila si Naruto. Ang isa pang example na binibigay ko yung sa Star City. Okay? Pag nag-share ka, kung pumasok ka ng Star City, nagbayad ka, bibigyan ka nila ng tatak. Pag lumabas ka sa Star City, pumasok ka sa Star City, papasukin ka pa rin. Bakit? Kasi meron kang tatak. Yun yung palatandaan na bayad ka. Dito, sabi sa verse 14, which is the earnest of our inheritance. Earnest, yung down payment. Okay? Earnest money. Pag bumili ka ng sasakyan, pag bumili ka ng bahay, meron tinatawag na earnest money or yung down payment. So, yun yung proof na ikaw nga ay interested talaga dun sa bahay at bayad ka na. Diba? Halimbawa, pag nagbumili ka ng bahay sa Pag-ibig, meron kang down payment. So, yun yung patatandaan na ipapangalan na sa Pag-ibig yung bahay. Hindi pa sa'yo, no? Pero sa Pag-ibig yung bahay. Ngayon, para saan daw siya? Earnest for inheritance, palatandaan ng inheritance mo. Okay? Inheritance. Yung rewards mo sa Panginoon. Okay? Until the redemption of the purchased possession. Until yung time na i-redeem ka na. Kailan yung time ba na yung mga Kristiyano i-redeem ng Panginoon? Sa rapture. Diba? I-redeem na yung body nila. Diba? Kaya nga sabi dun sa 1 John, hindi natin alam kung ano magiging itsura natin. Pero alam natin, magiging gaya tayo ng Panginoon, for we shall see Him as He is. Yun yung time na i-redeem tayo, bibigyan tayo ng panibagong katawan. Yun yung sinasabi na redemption. Okay? Sa Romans naman, yung wording doon yung adoption. Yung adoption. Okay. Yung time na bibigyan tayo ng panibagong katawan. Ngayon, anong purpose ng sealing? Para alam ng Panginoon na itong mga may tatak ng banal na Espiritu, may sealing of the Holy Ghost, ay yun yung mga exempted doon sa judgment. Ganun lang kasimple, di ba? Yun din yung palatandaan na ginagawa doon sa Passover. Okay? O, palatandaan. Ito, hindi ko papatayin yung mga firstborn sa loob ng bahay na to. Ganun lang. Di ba? Makes sense, di ba? Picture talaga siya ng kung ano yung paparating. Again, hindi na tinitingnan ng Panginoon, does not even look at who is in the house, kung sinners ba yung nasa house, kung meron ba silang ginagawang kasalanan, hindi natin alam, baka nagsusugal sila doon sa loob. Hindi na tinignan kung nagsusugal sila doon. Diba? Hindi na tinignan kung nag-aaway yung mga magulang. Diba? Ang tinignan lang kung merong blood stain. He that believeth on the Son hath everlasting life. He that believeth not on the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. Ngayon, hindi lang yun yung application na yun, no? Kasi, isa pang application na to, is yung mga Egyptians, pwede din silang maligtas kung meron sila nung blood stain o dun sa doorpost. Diba? Kasi yung Panginoon, again, ang application nito sa panahon natin ngayon, God is not willing that any should perish. Kahit sino, maaaring maligtas. Kahit makasalanan pa siyang sobra, kahit konti lang yung kasalanan niya, kahit nanggaling pa siya sa Iglesia ni Cristo, kahit nanggaling pa siya sa dating daan, kahit nanggaling pa siya sa kung anumang reliyon, kahit Hudyo pa siya dati, kahit Muslim pa siya, maaalisin ng maligtas. Yung salvation, hindi ito para lamang sa mga certain group of people, kagaya ng tinuturo ng mga Calvinist na ngayon. No? Ang kaligtasan para sa lahat. Okay? We trust in the living God who is the Savior of all men, especially those to them that believe. Especially of those that believe. Dun sa mga taong naniwala. Ngayon, paano natin nalalaman sa Exodus na sila ay naniwala? Nalaman natin kasi naglagay nga sila ng blood dun sa doorpost nila. Ngayon, meron pa bang ibang other way para itong mga Israelites ay maligtas? Wala na. Yun lang. Diba? Tinignan ba ng Panginoon, ano ba, nagbigay ba yung Panginoon ng ibang way para may maligtas dun sa land of Egypt? Wala na. Yun lang. Nag-iisa lang yung paraan. Ngayon kasi, no, bakit natin na-highlight yun? Kasi yun din yung pinaniniwalaan natin. Isa lang yung paraan. Kaya nga pag nag-share tayo, sinasabi natin, ginagawa natin clear na kailangan nilang mag-repent kung sakali man naaakala nila ang kaligtasan ay pwede rin sa INC. Yung mga INC, yung paniniwala nila. Repent in terms of kung ano yung magliligtas sa kanila. No? Hindi yung repent na sa kasalanan. So kasi iba sinasabi nila, paano naman yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Paano naman yung mga foreign locations na wala pang soul winner? Alam niyo po yung sagot doon?
ang sagot po doon ay hindi sila maliligtas. Okay? Hindi sila maliligtas kung walang soul winner. Hindi maliligtas yung tao kung walang gospel preacher. Kaya nga mayroong ginawang way eh. Kaya nga yung way, kailangan mag-preach tayo sa lahat. Kasi kung hindi tayo mag-preach sa lahat, hindi sila maliligtas. Okay? Pero ako, naniniwala ako, similar ka dito sa case ni Cornelius. Si Cornelius, naghahanap talaga siya ng katotohanan. Diba? Inaalam na talaga. Worshipper talaga siya ng Panginoon. Ngayon, itong taong to na naghahanap ng katotohanan sa Acts 10 and 11, binigyan siya ng Panginoon ng soul winner. Nagkaroon ng paraan para si Cornelius malaman yung nag-iisang daan, which is through Jesus Christ. Si Cornelius ba, ligtas ba yun? Hindi. Worshipper ba siya ng Panginoon nung panahon na yun? Oo. Okay? Paano mangyayari yun? No? Merong mga tao na naghaharap ng katotohanan pero hindi ligtas. Pero kung yung totoong tao na naghaharap ng kaligtasan, ng katotohanan, dadalhin sila ng gagawa ng paraan ng Panginoon kung paano yung mga tao na yun maliligtas. Pero kung sila, excuse na laging sinasabi, hindi, maliligtas yan kasi meron ng mga revelation yung Panginoon patungkol sa creation. Meron yung mga gano'n. Totoo naman yun, no? Meron nireveal talaga ng Panginoon yung kanyang sarili, pero creation. Pero it doesn't mean na maliligtas yung mga tao pag naka-receive sila ng gospel tract at wala nag-explain sa kanila. Hindi totoo yun, no? Kaya nga sinasabi, yung means para ma-save, yung Romans 10, di ba? How shall they hear without a preacher? Kung hindi totoo yun, para saan pa kung bakit nila yun? How shall they believe in whom they have not heard? Okay? Importante na marinig nila from a preacher. Okay? Yun yung isa pang bagay na makikita natin dito, no? Ano pa? Sabi ni Jesus Christ, siya nga lang yung daan. I am the way, the truth, and the life. No one can come from the Father, but by me. Okay? O, medyo patapos na po tayo. May tingin na lang tayo ng ibang verses. Talon po tayo sa verse 28. Okay? After sabihin ni Moses and Aaron, Exodus chapter 12, verse 28, after sabihin ni Aaron and Moses sa children of Israel yung kailangan nilang gawin, ano naman yung nangyari? Exodus chapter 12, verse 28, and the children of Israel went away and did as the Lord had commanded Moses and Aaron, so did they. Ginawa nila. Okay? Ito yung means para ipakita ng Panginoon, para i-support, I think personally, ang nakikita ko dito, yung James 2 na verse. Okay? Hindi sa nagtuturo tayo ng salvation by works and faith. Okay? Ang tinuturo lang natin ng salvation is by grace through faith. Okay? Not by works, lest any man should boast. Binasa na nga natin yung kanina. Kaya nga inuna natin yun. Diba? Pero dito, makikita natin. Diba sabi dun sa James 2, show me your faith by your works. Hindi totoo yan. Yung mga tao sa tao, hindi tao sa Diyos. Yung Diyos, alam niya kung sino yung ligtas. Kasi Diyos siya, hindi niya na kailangan tignan yung works ng tao. Pero tao sa tao, tayong nagbabasa ng Exodus 12, which is tao, may kita natin na naniwala nga itong mga Israelites na to kasi ginawa nila yung sinabi ng Panginoon. Okay? Ginawa nila na patayin nga yung lamb, i-roast nga yung lamb, at dalhin yung yung blood ilagay nila dun sa two doorposts. Okay? Para sa Hebrews 11, di ba? Pinakakita din sa Hebrews 11 na itong mga tao na to, si Noah, nakita natin yung faith nila sa mga bagay na ginawa nila. Okay? Nakita natin yung faith ni Abraham sa bagay na ginawa niya. At tagayin niya na dapat si Isaac. Si Rahab, nakita natin yung faith niya kasi pinatuloy niya yung mga spies. Diba? Makita natin yung faith nila through their words. Hindi ko sinasabi, okay? Just to be clear, hindi ko sinasabi na yung taong may faith, magkakaroon siya talaga ng works. Hindi ganun sinasabi ko, no? Ang sinasabi ko dito, na kung paano tinitel sa atin yung story, kung paano nirararate sa atin yung story, may kita natin na itong Israelites talaga ay naniwala dahil ginawa nila yung inutos ni Moses and ni Aaron. Okay? This is a matter of storytelling. Kung paano pinapakita sa atin ng Panginoon. Kasi ganito, no? Halimbawa, pumunta tayo sa Hebrews 11, ang sinabi lang, ay ito, naniwala to si naniwala to si Abraham. Si Rahab naniwala din to. Si Moses naniwala din to. Sino pa ba yung mga nandun? O, sino pa man yung mga nandun? Sinabi lang sa Hebrews 11, naniniwala sila. Hindi natin mas ma-appreciate na talagang naniwala nga sila. It's a matter of storytelling. Kung paano kinukwento sa atin ng Bible na itong mga taong to ay nagtiwala nga. No?
So sa case na to, yung Israelites, naniwala sila. So bakit ko sinasabi itong bagay na to? Kasi yung mga Israelites, naniwala sila at naligtas sila dahil dun sa paniniwala nila. Naligtas sila, yung firstborn nila, dahil nakinig sila dun sa message na binigay ng Panginoon through Moses and Aaron. Okay. Ngayon, ito pa, no? Ito pa yung isang bagay na makikita natin dito. Punta tayo sa verse 29. Maganda to, no? Verse 29. It came to pass that at midnight, the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt. Yun na nga, nangyari na nga. Ano nangyari? Yung wrath of God din nila dun sa Egypt, sa land of Egypt. Okay? Kita nyo, ganun pa rin yung sinasabi, land of Egypt, hindi dun sa Egyptians. Hindi race specific, hindi nation specific. From the firstborn of Pharaoh that sat on his throne, unto the firstborn of the captive that was in the dungeon, and all the firstborn of cattle. Verse 30, and Pharaoh rose up in the night, and all his servants, and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house, walang kahit isang bahay, where there was not one dead. Okay? Walang kahit na isang bahay ng Egyptian, no? Walang kahit na isang bahay na walang blood stain. Yun yung kailangan nating ma-appreciate dito. Ang nakaligtas. Lahat sila ay namatayan. Okay. Meron ba nakaligtas? Kasi meron din mga Christian, so-called Christian ngayon, halimbawa, Jehovah's Witnesses, sinasabi nila, hindi naman tayo papanish ng Panginoon. Wala namang hell. Okay? Dito makikita natin na meron talagang punishment. Meron talagang wrath of God na darating doon sa mga hindi naniniwala. Okay? Ano pa? Makikita rin natin dito na it's either mamatayan ka or hindi. Okay? Mamamatayan ka, maliligtas yung firstborn mo or hindi. Or hindi pwede mangyari na mix na, okay, makakaligtas ka, tapos, o parang merong gitna, merong, kumbaga, may purgatory. Walang gano'n, no? Walang middle ground. Either mamamatayan ka or hindi. Ay, isa pang makikita rin natin dito na pinaniniwalaan natin, itong church natin, itong congregation natin, is, itong mga Israelites, alam nila kung kailan darating yung Panginoon. Sorry, hindi ko sinasabing date setter tayo, no? Hindi tayo date setter. Ang sinasabi ko dito, in this time, alam na ng mga Israelites na ito yung exact time na darating yung Panginoon. Ito yung time na after, kasi sa atin, di ba, paniniwala natin, imminent siya at a point in time na imminent, sabihin, hindi natin alam kung kailan darating until such time na magpakilala na yung man of sin. Yun yung paniniwala natin. Okay? Oo, imminent siya, pero hanggang dun lang sa time na yun. Once nakita na, alam na natin, ni-reveal na nung man of sin, yung son of perdition, yung kanyang sarili, it's a matter of time na lang bago dumating yung Panginoon. Dito, ganun din sa kanila. Alam din nila. Wala sa kanilang na-surprise. Kasi di ba yung mga pre-trib, pinaniniwalaan nila, mas-surprise kayo. Hindi nyo alam kung kailan darating yung Panginoon. Pero tayo, pininiwalaan natin, imminent until such time na magpakilala na yung man of sin. Pag nagpakilala na yung son of perdition, yung man of sin, alam na natin, meron na tayong idea kung kailan yung wrath of God darating. Okay? So, malinaw po yun, no? Meron pa po. Punta po tayo sa verse 50. Patapos na tayo dito. Last na po itong verses na ito na titignan natin. Verse 50 and 51. Basahin ko na po. Exodus 12 pa rin. Thus did all the children of Israel, as the Lord commanded Moses and Aaron, so did they. And it came to pass the selfsame day that the Lord did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies. Now, ito na yung nakaalis na sila. Diba? Nakaalis na sila sa Egypt. Ngayon, mayroon bang other conditions pa na kailangan gawin ng Israelites na sinabi ng Panginoon na, sige, kailangan huwag kayong gagawa ng kasalanan. Okay? Kailangan sundin niyo yung mga commandments ko, else, ibabalik ko kayo dun sa slavery niyo sa Egypt. Okay? Meron bang gano'n? Meron pa bang pre-existing conditions na kailangan nilang sundin? Kasi ibabalik ko kayo dun sa Egypt. O kaya, papatayin ko yung firstborn niyo. Meron bang gano'n? Wala. Diba? It's a
one time na kailangan nilang gawin. One time condition na kailangan nilang gawin. Wala nang mga succeeding conditions. Oo, meron, papunta sa promised land. Bakit? Kasi yung promised land is an inheritance. It's a reward dun sa mga Israelites. Hindi siya yung actual na salvation. Okay? Kailangan nilang maliligtas sila, then merong sanctification, lilinisin niyo yung sarili nyo. Kapag nakinig kayo sa Panginoon, makuha niyo yung inheritance ninyo. Okay? Magkaiba kasi ito kasi yung miss out ng mga churches today. Magkaiba po yung salvation at the point of conversion, tsaka yung sanctification. Yung sanctification, yung pagsa-soul winning natin, yung paggawa natin ng tama, yung mga pagsunod natin sa salita ng Panginoon, pagiging mabuti nating asawa, pagiging mabuti nating anak, o magiging mabuti nating misis, yun ay for our inheritance, for our rewards. Yun yung sinasabi sa Romans 4 na si Abraham, kung meron siyang, kung by work siya, meron siyang may pagmamalaki sa Panginoon. Okay? Pero, dun sa tao na naniwala, enough na yun, ligtas na siya. In this case, pag naniwala ka, ligtas ka na, maliligtas ka na dun sa slavery sa Egypt. Pero once na sumunod ka pa sa Panginoon, makukuha mo yung inheritance mo. Meron kang reward. Okay? May utang sa'yo yung Panginoon. Okay. Ngayon, ano ba yung example nito? Ano yung example ng tao? Sino yung perfect example? Na tao na niligtas ng Panginoon from slavery, pero hindi nakuha yung kanyang inheritance. Sobrang nakakalungkot nito, pero si Moses yun. Yung pinaka nakakalungkot na example. Kasi lahat ng mga bagay na ginawa ni Moses, sinunod niya talaga yung Panginoon. Pero sa isang pagkakamali lang, si Moses, dahil dun sa kanyang pagkakamali na kinausap niya, tapos in-smite niya yung bato, ano nangyari? Hindi niya nakuha yung kanyang inheritance. Ibig sabihin ba nun na hindi siya nag-turn away completely from his sins, hindi siya sumunod sa lahat ng mga utos ng Panginoon? Ibig sabihin ba nun si Moses hindi ligtas? Kung merong tao na sumunod sa Panginoon, na sure tayo na ligtas, isa dun si Moses. Isa dun si Paul. Okay, bakit? Kasi si Moses, bukod sa nasunod siya sa Hebrews 11, kasama rin siya ng Panginoon doon sa kanyang transfiguration. Diba? Maraming mga bagay, maraming examples na si Moses yung pinapakitang type of Christ. Diba? Kasi siya rin yung nagligtas doon sa Israelites. Nagkaroon din siya ng first coming, nagkaroon din siya ng second coming. First coming niya, nag-fail. Okay? Jesus Christ, nagkaroon din siya ng second coming. Merong mga napakaraming parallels ni Moses sa ni Jesus Christ. Ngayon, no, sa lahat ng bagay na ito, yung makukuha nating applications. Marami tayong nakitang applications, mga bagay na pinaniniwalaan natin, hindi dahil NIFB tayo, no? Hindi dahil ina-adapt natin yung belief nila, no? Kasi mali yun na naniniwala ka lang dahil ganito yung pinaniniwalaan nila. No, hindi natin kailangan yung brand. Okay? Isa nga ito sa pinag-usapan din namin ni Brother Stein recently. Hindi naman NIFB lang yung saved. May mga Baptist churches na saved. Okay? May mga Baptist churches na saved na talagang sumusunod din sa Panginoon. Meron din mga Baptist churches na saved sila pero hindi nila ginagawa yung works. Ngayon, by all means, kung meron tayong chance na makapag patuloy, hindi lang doon sa salvation, pati doon sa work, first works, grab natin yun. Pero yun yung applications na may kita natin dito. Punta na po tayo sa applications, no? Hindi ko na po i-recap, no? Pwede nyo pong balikan yun. Ang suggestion ko, basahin niyo yung Exodus 12, makikita nyo doon. Makikita nyo ulit doon. As a form of refresher sa inyo, kung ano yung mga bagay na pinaniwalaan natin. Unang-una, 4 points. Application, yung doctrines na pinaniwalaan natin can be found consistently in the Bible. Hindi tayo parang mga, alam niyo yung mga dispensationalist na naniniwala sila na yung form of salvation, iba ng panahon na to, iba ng panahon na to, iba ng panahon na to. Nagkakaroon sila mga conundrum kasi si David, sinasabi na exception siya kasi created siya specifically sa pattern ng Panginoon. Sabihin nila, ay si Abraham, by faith din yan. Exception din siya. Nagkakaroon ng mga exception, no? Hindi po gano'n, no? Yung salvation has always been by grace through faith, no? Hindi man nila kilala yung pangalan ng Messiah, exact name ng Messiah during that time, pero merong forms, merong types na kung saan kailangan nilang maniwala, in-exercise yung kanilang faith
sa Panginoon. At yun yung magliligtas sa kanila. Okay. Next, ano pa? Tatlo lang pala to, no? Next, yung Bible is put up in a way na kaya nating i-challenge yung paniniwala natin. Okay? Kaya nating i-perform yung sarili nating sense-making. Hindi lang dahil sinabi ni Brother Juno, hindi lang dahil sinabi ni Pastor Steven Anderson, hindi lang dahil sinabi ni ganito ganyan, paniniwala tayo, no? Kaya natin sa sarili natin makita yung mga pinaniniwalaan natin completely sa Bible pag binasa natin. Okay? Merong checks and balances. Okay? Malalaman mo nga kung totoo yung sinasabi ko eh. Ngayong nagbe-preach ako sa inyo, kung titignan niyo yung sarili niyong Bible. Di ba? Yung KJV. Now, importante yun. Di ba? Kasi hindi natin kailangan mag-rely sa isang pastor or sa isang preacher para makuha yung doctrines natin. Di ba? Hindi to parang Catholic Church na isa lang yung nakakaalam no doctrines nila. Kasi ganun sa Catholic Church, isa lang yung nagsasabi. Ganun sa iglesia, isa lang yung nagsasabi, no? Kaya natin sa sarili natin through the Holy Ghost, no? Kung tayo ay tumanggap na sa Panginoon, kung tayo nakakilala sa Panginoon, naniwala na tayo, ginagay tayo ng Panginoon. Siyempre, yung mga spiritual na bagay, hindi maiintindihan ng mga tao hindi pa paniwala sa Panginoon. Ano pa? Lastly, yung generation today. Okay? In our generation today, makikita natin yung mga application nitong Passover at ang pinaka-highlight nito para sa akin is yung salvation. Kahit sino pwedeng maligtas. Okay? Para sa akin, yun ang pinaka-highlight nito. Hindi tinitignan kung makasalanan kayo, marami kayong makasalanan, magulo yung pamilya nyo, hindi tinitignan kung mayaman ka, mahirap ka, hindi tinitignan kung isa kang serial killer, hindi tinitignan kung ano yung mga bagay na nagawa mo nung nakaraan. Ang tinitignan lang ay kung naniwala ka. Paano nakikita na naniwala ka? Meron ka nung tatak na banal na spirito. Sa Exodus, ano yung tatak na yun? Yun yung sa doorpost. Okay? Yung blood, yung lamb, yung stain, yung blood stain na nanggaling dun sa lamb. Okay? Ngayon, sa tingin ko, sa church, no? Yun yung pinaka-importante na dapat nating maalala. Kasi yun yung gawain natin na kailangan natin gawin. Yun yung importance ng church. Yun yung ministry na kailangan ma-involve yung church. Okay? Kailangan nating i-share yung gospel at kailangan natin ilagay sa isip natin na ito, porket maraming tato, hindi ko na ito i-share. Minsan kasi nakaka-discourage no? Kapag, minsan nakikita ko to sa mga medyo ako kasi parang even before na nag-attend ako dyan sa Pasig, soul winning na kami. Pero minsan, meron na makita ka na mga bagong ng soul winning, may ilang silang lumapit doon sa mga parang siguro feeling nila hindi makikinig sa kanila. Pero the more na nag-share ka ng gospel, the more na in-expose mo yung sarili mo sa ganun, kinakain mo yung iya mo, marirealize mo. Minsan yung mga taong maraming tato, minsan yung mga taong nakahubad sa kalsada, minsan yung mga taong gano'n. Pag sinira mo sila pa yung mas makikinig sa'yo. No? Sila pa yung at the time magbibihis pa sila sa'yo, ay nakakaya naman, kunin ko lang yung damit, papasok pa sila sa loob. No? Kasi hindi tayo dapat, kasi tayo nga, naniniwala tayo, hindi yung good joy yung masisave, di ba? Dapat, nasa isip din natin, every time na mag-approach tayo sa mga tao, ay ito, kahit ganito to, kahit sa tingin mo parang hesitant siyang maniwala, isipin mo, ganun ka rin naman eh. Di ba? Hindi naman tinignan ng Panginoon kung makasalanan tong tao na to. Ang isipin mo, itong taong tong malaki yung kasalanan niya. Kung sa tingin mo malaki yung kasalanan niya, nagiging judgmental ka man, no? Kung ganun yung nasa isip mo. Ang isipin mo, siguro nga, maaaring marami siyang kasalanan na gawa, pero, ayan pa rin, kinover pa rin yan yung lamb. Okay? Balikan mo yung Exodus 12. Balikan mo yung Romans 5 na kung saan sinasabi na hindi tinitignan yung extent ng sin mo. Okay? Kung malaki yung kasalanan, where sin abound, grace did much more abound. Yun yung alalahanin natin. Let's close po in the word of prayer. Let's pray. Panginoon makapangyayang Lord, maraming salamat po una Lord sa pagkakataon Lord na makapag-serve kami ulit sa inyo through preaching, through listening, through singing Lord. At maraming salamat po dito sa nag-host ng aming location, kung saan kami gather as a church to serve you, Lord. Maraming salamat din po, Panginoon, sa
magandang weather. Panalangin po namin, Panginoon, ito pong mga bagay na pag-aralan namin sa Passover event, Passover Lamb sa Exodus 12, ay makita po namin, Panginoon. Mag-build po ito ng confidence sa amin, Lord, na consistent po yung aming mga pinaniniwalaan sa inyong salita, and also build confidence in ourselves, Lord, na kahit saan, Panginoon, sa inyong salita, maaari namin makita, Panginoon, yung mga bagay na pinaniniwalaan namin. At ito po yung mag-encourage sa amin na mas kilalanin pa kayo, Lord, at mas maging matatag doon sa aming pananampalataya dahil ito po ay nasusulat sa inyong salita. Ganda rin sa aming paglabas mamaya, Panginoon. Ito po ay mag-drive sa amin, mag-motivate sa amin to share yung gospel na napakinggan po namin at mga gospel verses na napakinggan namin ngayon, Lord, and also yung preaching na ito po ay maging relevant every time, Lord, na mag-approach kami sa mga tao. We also pray, Lord, for our fellowship mamaya at doon sa weather, magandang weather kung saan, Panginoon, ay makapag-share po kami ng gospel ng malaya at walang hindrance sa weather, and even, Lord, yung mga tao na maaaring cause ng gulo, ay kayo po yung maglayo sa amin sa mga tao na to, Lord. Bigyan niyo po kami ng courage, boldness, Lord, at knowledge na kagaya ni Moses and Aaron, Lord, sa aming nabasa. Ito po ay mensahe na kailangan namin i-deliver in order for people here in Cavite to be safe and to draw closer to you, Lord. At hindi po kami dumating sa panahon na ito pong nation namin, ito pong bansa namin, even yung aming province, ay makatikim, Lord, ng puot ninyo sa anumang paraan na maaaring mangyari, Lord. We pray, Lord, for this service na ito po ay maging blessing sa bawat isa. All these things we pray in Jesus' name, amen.